Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang sadyang tila totoo talaga ang kasabihan na ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw at walang baho ang hindi aalingasaw. Matapos manguna noon sa kanyang mga isinagawang mga hearing sa Kongreso laban sa pangalawang Pangulo na si Inday Sara Duterte, ay sadyang tila ang karma sa kanya ay humahagupit na rin at ang gaba di jud magsaba. Matapos mabulgar sa publiko ang tinatagong baho at di umano'y questionabling 19 million pesos worth ng 4th floor story ng Barangay Hall Building, Joel Chua, ipinoprotestang imbestigahan Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senador Rodante Marcoleta. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tila ngayon pa lamang nagkakaroon na ng pananabik ang marami sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ang mga taong nasasakupan sa Distrito 2 na siyang pinamumunuan ni Representative Joel Chua. Matapos ang panawagan ng taong bayan sa mundo ng social media na naglalayong imbestigahan ang nooy naging nakakagulat na pagbubunyag ni Manila City Mayor Isko Moreno na isang buayang kongresista di umano ang nagpatayo ng 19 million pesos worth of 4-story building sa harap ng eskwelahan o gilid lang ng bangketa. Kung ating matatandaan sa isinagawang State of the City Address, ay mismong si Manila City Mayor Isko Moreno ang siyang mismong tahasang nagbulgar sa taong bayan tungkol sa di umano'y hindi kaaya-ayang proyektong ipinatayo ni Representative Joel Chua, kung saan tila binasag nito ang katotohanan na pati raw ang bangketa pinagdiskatahan ni Chua. Dito raw kasi di umano illegal na itinayo ang kontrobersyal na 4 na palapag na barangay hall na di umano'y nagkakahalaga ng milyon-milyong piso na nasayang lang at gamit pa ang pera at kaba ng bayan, na kung saan agarang pinagiba ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso dahil sa di umano'y hindi raw ito ang tamang lokasyon para itayo ang questionable at magarbong barangay hall building. Ito nga raw ang balitang pinakaantay ng taong bayan na tila mangyayari ngayon sa pagbubukas na ika-20th Congress ng mataas na kapulungan ng Senado, kung saan pamumunuan ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senador Rodante Marcoleta ang imbestigasyon sa di umano'y maling paggamit ng mga pondo ng mga opisyal ng gobyerno bilang pagbubukas sa darating na 20th Congress ng mataas na kapulungan ng Senado. Tila pinipetisyon na ngayon pa lamang ng taong bayan na sana'y imbestigahan ni Rodante Marcoleta ang di umano'y questionable at kontrobersyal na proyekto ni Representative Joel Chua. Ayon mismo sa komento na post online ng marami sa ating mga kababayan, dapat managot si Joel Chua sa illegal at overpriced na mga barangay hall na pinagiba. Malaki ang kickback. Senator Rodante Marcoleta, iyang si Chua ay isa iyan sa umaapi sa inyo nung nasa Congress ka pa at nakita lahat ng mamayang Pilipino kung paano kanila inapi, binuli at awang-awa kami sa ginawa nila sa'yo. Kaya panahon na siguro para singilin sila sa kanilang pagmamalupit sa'yo. Go and implement the rule of law. God bless po. Tama, buti imbestigahan si Chua, member ng Quadcom ni Tambaloslos, and we see what kind of person he is. Sige siya criticize ni BP Sara. Pag naimbestigahan itong Chihuahua ni Senator Marcoleta, siguradong mapapaihi ito sa upuan, siguradong makakasuhan, baka masuspindi pa siya sa Kongreso. Sana po, sana maimbestigahan na ito kasi di magandang halimbawa ito. Talagang garapala na ito. Ang kanilang makakurakot lang, bahala na ang dangal at dignidad. Talagang maling-mali ang ginawang building sa bangketa, tapat pa ng school. Mali talaga ito. 19 million ang ginastos dito. Kawawa ang mga teacher at estudyante. Wala nang hangin na pumasok sa bintana ng school dahil sa building na ito. Unquote. Narito at panoorin ang full video na trending at viral ngayon sa lahat ng social media platform, na kung saan ngayon pa lamang pinipetisyon na ng taong bayan na sana'y imbestigahan ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Rodante Marcoleta ang matinding revelasyon kamakailan lamang ni Manila
City Mayor Isko Moreno Dumagoso kung saan di umano'y ibinunyag nito sa publiko ang milyong-milyones na ginasto para lang sa 4 na palapag barangay hall building na gamit di umano ang kaba ng taong bayan na kalaunay matapang na ipinagiba agad ng lungsod ng Maynila dahil di umano'y illegal na itinayo ito sa mismong bangketa ng kalsada at sa harap pa ng eskwelahan. Narito't sabay-sabay nating panuorin ang full video. Pakiusap ko sa DPWH, huwag po ninyo kayong magtatayo. Huwag kayo magtatayo ng gusali o infrastruktura sa lugar na ipinagbabawal ng batas. Saan ka nakakita? Pera ng congressman. Pera ng taong bayan. Magpapatayo ng barangay hall sa bangketa. Kala ko ba tagagawa kayo ng batas? Bakit kayo nagtatayo ng barangay hall at building sa tapat ng eskwelahan? Nasakripisyo ang teacher, estudyante para lang ma-display nyo mga pangalan ninyo sa mata ng publiko na kayo'y may ginawa. Pero ikinarga ninyo sa bangketa where you know very well roads, alleys, and boulevards and avenues are beyond the commerce of men. Naglilinis kami dahil kayo'y congressman, kayo'y siga, ni walang permit, ni walang construction permit, ni walang building permit. Subukan niyong gawin yan sa harapan ko ngayon. Iohoyo ko kayong lahat. Punto ko po doon sa bagay na yun, sir. Dapat hindi kayo pumayag kasi may utos ng kataas-taas ng hukuman eh. Una bes, wala kayong dapat jurisdiction. Ngayon, in-archive ninyo. Kumbaga, nasa pangangalaga ninyo. Hindi ang dating tuloy, nasa pangangalaga pa ninyo usapin na yun. Parang nagkaroon ng jurisdiction. Oo. Hindi, sinundan ko na lang kasi ang kanilang kagustuhan sapagkat wala naman ay sa ating tuntunin niyang motion to dismiss. Hindi nila makita. Okay. Kesa naman sa makipag-away pa ako na wala nga naman dun sa rules ng Senate yun. Opo. Ngayon, kung ipapaliwanag ko yung prinsipyo ng residual power, baka hindi nila lalong maintindihan at lalong humaba. Meron Kasi- po ganun. Hindi nyo fight kayo, sen. Dapat hindi nyo muna alam. Kaya nga, ayoko nga ipaliwanag sa kanila. Opo. Baka gusto ko pa rin panatilihing neophyte ako eh. Ayun. Kasi sa tuntunin, Opo. yung neophyte, Nakatahimik lang. palagi kang may rule of thumb. Pagka neophyte ka, 1 taong kang tahimik. Abay, sa lower house ka, natotoo po yan, ha? Nakikinig ka lang, Opo, oo. nag-aaral ka. Mas marami yung pakikinig at pag-oobserba Opo. Pag-aaral. kesa sa ikaw humahalo na sa salitaan. Yes po, oo. Kasi- Unwritten rule yan, sen, eh. Di ba? Unwritten rule yun. Opo. Dahil nga naman dun sa kakailanganin mo yung maraming mga karanasan. Opo. Tsaka seniority rule ho yan, eh. Lalong-lalo na yung mga kasama mo naman talaga matagal na ron. So, Opo. mas maganda yung ikaw ay nag-observe, Opo. nag-aaral, makakatulong sa iyo para sa ganun. Kung nasa tamang panahon na ang pagsasalita mo, makaagapay ka naman doon sa kanilang kasanayan. Tama po naman yun. Kaya, kung gusto ko sanang ipaliwanag yung residual power, Residual power. Opo. na ang ibig sabihin nun, kahit na inallocate mo lahat ang mga power sa lahat ng mga bahagi ng ahensya ng gobyerno, palaging merong natitira. Kaya residual. Nakaugnay ng na-inherent sa iyo yun. Okay. Kaya sinabi ko sa kanila ganito. Opo. Oo nga, wala sa ating Rules. Wala sa ating rules. Kaya lang baka hindi nila masyadong masakyan ng residual power. Sa atin kasi kako nakatoka yung gawain na sinabi ng Korte Suprema. Opo. Immediately executory. Tama po. Sino ka kung mag-execute nun? Wala namang ibang inuutosan kundi kayo lang. Alam ka Senado. naman yung bastonero sa palengke ang mag-execute nun. Oho. Hindi ba? Opo, Alam ka oo. naman yung chief of police ng isang munisipyo. Hindi pwede yun eh. Sa amin lang talaga nakaukol yung gawain. Sinabi niya, yung impeachment complaint na yan, unconstitutional, null and void ab initio, Opo. violative of due process. Kahit hindi niya this is immediately executory. Oho. O ibig sabihin yan, may gagawa. Oho. May magsasakatuparan nung kanyang sinabi. May Sino ba yun? Oho. Kanino ba naka-address yun? Sa amin. Yes, sa Senado O ngayon, po yun. sabi niya, wala sa Wala yung motion to dismiss. wala sa tuntunin natin. Ngayon,
gusto ko sanang imungkahi, kaya lang ayoko nang humaba eh. Meron pa akong gustong imungkahi bukod dun sa residual power. O gusto nyo bang i-convert muna natin ang Senado into an impeachment court? Okay. Bin. Para lang yung motion to dismiss pumasok. Kasi nandun eh. Doon sa rules ng impeachment, nandun eh. Okay. Hindi rin sila papayag eh. Ba't naman kami papayag? Ano kami bali? Sasabihin na naman nila. So hindi mo magagamit. Magagamit mo lamang yung motion to dismiss kapag ka yung Senado, kinonvene nila yung sarili nila at transform nila ang sarili nila into an impeachment court. Nandoon yung rules of court okay. that will be used suppletorily. O, kung kikilalanin ninyo, Opo. papayag ako na susumpa muna tayo, i-establish natin ang impeachment court, at saka ako magmo-motion to dismiss. Kasi nandun yung rules of court. Hindi rin sila papayag, di ba? Yung punto naman doon sa yung supplemento, no? Suppletorily. Power, kahit daw ilang beses mong basahin po yung rules ng Senado, wala rin daw po yun doon eh. Wala nga Sabi nung isang doon. veteran na Wala senator. nga, nandun nga doon sa resolution number 39, ito yung rules of procedure in impeachment trial sa Senate. Okay. Doon mo kukunin yung rules of court na gagamitin suppletorily. Kaya ako sinasabi sa inyo, payag ba kayo para doon ko nakuhugutin? Hindi rin sila papayag eh. Oo nga. Ngayon, pumayag na lang ako, gumamit tayo ng ibang salita na pinsang buo din naman ang motion to dismiss. Kaya na... Pareho lang. Minsan matatawa ka lang eh. Tawagin nila, pag tinawag ng Amerikano yan, hair splitting, sabi niya. Walang pinag-iba yun eh. Semantics. Yung archive at saka yung motion to dismiss. Yung archive, ibinaon mo sa baul. Okay. Yung baul na lumang-luma. Yun yun. Puro amag yun. Pero dahil sa archive, may nagsasabi, anytime, pwede na bang buhayin yan? Dependent yun kung sakasakaling magmilagro. Yung Supreme Court. Ang Supreme Court. Halimbawa, biglang nagkaroon ng isang napakalaking milagro. Yung Supreme Court, 8 sa kanila, ni-reverse ang sarili. Bumaliktad. 8. O, sinasabi niya kasi, 180 degrees. may pagkakataon kanya namang Opo. nag-reverse, unanimous. Naku, may nawaw mali dyan, Sen, ha? Meron pong nawaw mali. Hindi ako kumibo doon. Kasi, kumbaga sa, alam mo yung dyan, tayo kasi magsasaka dyan, Opo. ang magsasaka kuminsan nagiging manging isda. Okay. Magkahalo yun eh. Kasi pagkatapos mo maitanim yun, may mga isdang May variety na kayo ng palay na hindi ka mag-isda ng Hito. hito kaya dalag. Para mahuli mo ngayon, meron kang silo. Hindi ko kasi alam sa Tagalog yung sa Kapampangan ang tawag namin balisasa. Balisasa. yung balisasa, isang ginawang pangsilo ng isda yun. Opo. Iuumang mo sa tubig yan. Lalo na yung medyo umaagos yan. Ngayon, yung isda, meron siyang option na pumasok. Opo. Matetempt siya na pumasok eh. Kasi maglalagay ka ng doon. Ano, yes po. Okay. So, pero may option siya, ha? Papasok kaya ako hindi. Ganun ko tinitingnan yung kahapon. Kahapon ba yun? Wednesday po, Wednesday. Isang araw. Opo. Isang araw. Sige, pumasok ka. Akala yung pumasok. Yung balisasa dyan, pagpasok mo ron, madaling pagpasok eh. Hindi ka makalabas. Kaya lang nakaganon yun eh. Yung parang Palitan pagpasok dulo. mo, pag ano mo, nakaano na yun. Kahit anong One way gawin mo yun doon, hindi ka na pwedeng lumabas. One way. So, tingnan mo nangyari ngayon. Ang Supreme Court na nagsabi. Mali naman yung mga pinagsasabi mo. Kasi nung sabihin niya yung League of Cities versus Comelec, napangiti na ako doon. Kasi kaya ako na inumag yun. Kasi alam nyo, natalakay na. Tatlong beses nagkabali-baligtad yun. At merong nag-dissent doon. Hindi unanimous yun. O, tingnan mo ngayon. At saka ngayon, pinipilit niyang magpaliwanag. Kumbaga sa isda, sabi ko nga sa inyo, nahuli ka na ng balisasa. Kahit ano pang gawin mo magpaikot-ikot, wala ka nang lalabas. Nasa sayo. Hindi, ang katwiran ho niya ngayon, Sen, ay mabuti na rin niya yung umaamin ng pagkakamali. At least na itatama. Hindi kasi... Anong naitama? Naitama yung kanyang pagkakamali. Na umamin sa pagkakamali. Pero nanatiling mali. Sa mga tweet, pag-amin mo ng tama ngayon, Nang mali. papayag ka ngayon doon sa sinabi ko na wala pang nangyari na ganon. Papayag ka. Dapat aminin mo na yung sinabi ko, wala pa akong nakita sa tagal ng pagiging abogado ko, wala pa akong nakitang ganyan. Isip-isipin mo, nandun yung 3 karakter na talagang kinatatakutan ng isang abogado. Isip-isipin mo, sasabihin sa'yo ng korte, unconstitutional. Nako, yun lang pa. Dito lang talagang palagay ko Bagsak ka na dyan. pati kaluluwa mo, mawawala yun Pangalawa, void ab initio. Yan, una bes, wala kang pakialam, wala kang... Dalawa na. Opo. Pagkatapos sinabi niya, violative of due process. Yan ang matindi. Mag-EMR ka pa riyan? Meron pa pang pang-apat.
Immediately executory. Kaya nga, dito pa lang sa tatlong ito, patay na eh. Ngayon, sasabihin niya ngayon na, hindi ka niya, may pagkakataon. Ngayon, yung pag-amin niya na mali siya, babalik tayo doon sa sinabi ko. Wala pa akong nakitang ganyan. Dapat aminin niya rin. Tama si Sen Marcoleta. Opo. Yun naman ang gusto kong sabihin niya. Mukhang hindi po, Sen. Mukhang meron pa rin sa mga hinahanap ko eh. Meron sa statement eh. Meron sa statement pa dyan. Meron sa statement po. Ang sabi niya dito, Meron pa rin daw siyang makikita, Sen eh. Nasaan na ba yun? ito, nasa page 3. Ayan. Page 3, ayan. Sa pagbiberifika man niya, nalaman niyang marami. Marami? Opo, sa mga desisyon sa kaso, hindi po unanimous decision. Ano, ha? Tinutukoy po ni Senadora na ang kaso bilang halimbawa, kung saan lahat ng kalahok na maestrado ay bumoto ng pare-pareho at kalaunay binaliktad kasunod ng pagkakahain daw po ng motion for reconsideration. Ginamit niya naturang information na Sunday mayroong sa binanggit eh, yung Ito, yung pero sa isang Facebook post, isa yung isa. nanindigan siya na may isa pang kaso. Yan, opo. Alam mo kung ano pinagtalunan dyan? Ito daw po yung International Bridge for the Acquisition Oo of nga, pero Agriculture. ang tinatanong ko sa iyo, anong subject matter? Aha. Yung BT talong. Yung bio... Yung mga modified. Biotech, oo. Bioengineered. Kaya nga ang tanong ko, ang pinag-uusapan ba niyan kako? Nandoon yung tatlong karakter na pinag-uusapan natin. Unconstitutional, violative of due process, Wala naman due process. No. void ab initio, ang pinag-uusapan lang ay talong. BT talong pa lang issue doon. Yung BT talong yan eh. Oo. Kasi nga, yung iba, alam mo yung mga modified, Organism. yung iba doon ayaw kumain na. So sabi niya gano'n, yung constitutional right namin ayaw kumain nun. Okay, so sige palagay mo, nandun ang unconstitutional, di ba? O yung violative of due process, immediately executory. Kaya sinasabi ko, hindi akmang-akma lang yung sinasabi niya. Pinipilit niya lang. Para yung isang isda na pumasok sa balisasa ni Nelson, Opo. talagang paikot-ikot, pilit na lumalabas. Hindi ka na Lalo sa makakalabas hihigpit dyan. po yung balisa sana yun, Sen eh. Hindi ka Opo. makakalabas doon kahit anong gawin mo. Sa amin po sa Laguna, nung ako nakatira sa Laguna, ang tawag sa amin noon ay Bukatot. Yan. Bukatot. May gumagawa yung tansiyan eh. Sen, sa inyo pala, balisa sa Pampanga. Ay, Kapampangan yun eh. Opo, oo. Sana naman lang merong makapag-ano sa Tagalog kung ano yun. Mukhang wala, Sen. Mukhang Kapampangan na lang tayo. Baka pero yung Pero alam nila yung ating dinidescribe eh. Opo. Isa siyang mekanismo na gawa-gawa sa minsan yung tambulang na kung ano. Opo. Papasok yung gano'n. Madaling pumasok pero yung paglabas ang problematic. Nandun yun eh. Kaya nung ilatag ko yun, Opo. hindi pumasok siya. O sige. Kaya ngayon, wala na kayong gagawin kung hindi pangangatwiro na lang. Kung paano kayo makakalabas dyan, nasa sa inyo na yan. Dito, Sen, ay gusto kong hiramin yung salita ninyo na doon sa tagpo na nang lalangin ng Diyos ang tao eh. Di ba? Meron kasing tagpo doon na yung babae, ano tawag doon? Yung nakikinig sa mga bulong-bulong. Ang sinasabi mo, nung magpapaliwanag na kami kung ba't kami bumoto ng yes. Opo, yun. Actually, hindi na ako dapat magpaliwanag dahil yung buong privilege speech ko Okay, nandun na. yun na nga po yun eh. Opo. Pero sinamantala ko rin ng konting panahon. Ang sabi ko, Mr. President, nung lalangin po yung dalawang unang tao, Yan. meron pong kalakip na kapasyahan na sinabi sa kanila na kanilang dapat na Gawin. talagang huwag ipagwalang bahala. Alam na natin yun, sinabi, lahat na niyang nakikita niyong puno riyan, mga hayop na nagsisipaggala dyan, inyong lahat yan, maliban na lang doon sa pinakagitna. Huwag ninyong Kakainin yan. Opo. sabihin, huwag niyong gagalawin yan. Huwag kayong pupunta riyan. Matigas na po ako at malinaw naman yung pasya. Meron naman kaso. Akalain mo namang merong nakialam naman na ahas. Inintriga yung babae. Yung babae naman, napaniwala. Yan, Parang yung nangyayari, may pasya na yung Korte Suprema eh. Ang dami namang hindi ko na masabing ahas, ang daming nag-iintriga. Mali yung Korte Suprema. Nako. Mali yan. Ganito ang dami nila eh. Puro matatanda pa naman yung mga iba eh. Mukhang iba ata nandun pa sa plenaryo nung... Kung sa bagay, meron din talata sa Biblia eh. Yung matandang ahas, sabi. Ay, oo, nako. ano yung gusto ko sabihin doon? Kung hindi na paniwala yung babae, wala sana problema eh, di ba? Yes. Ngayon, ang gusto ko, magpakaingat po kayo kung sino-sino na lang ang bumubulong sa inyo. Yan. Yung pangangatwiran naman, hindi naman original sa kanila. Ako, nung tumayo ako ron, sarili ko yung katwiran ko. Hindi ako nagdidepende sa iba. Hindi sila makakapagsalita kung hindi nila hawak yung kanilang mga Gadgets. mga gadgets nila, tsaka kung sino-sino yung bumubulong. Isip-isipin mo, sa kabubulong nila,
Nako, nasa May labas. pas yan eh. May pas yan eh. Pumasok tuloy sa balisasa. Oo. Di ho ba? Nakapasok ngayon sa balisasa. Oo. Wala na akong magagawa. Ngayon, dapat awayin niya kung sino yung nagturo sa kanya. Yun ang dapat. Oh, Sino yung isa naman bubulong-bulong? kung kasi sinabi, Oo. kuha ng kuha. Kamukha nga nung babae. Oo. Sinabi na nga, huwag mong gagalawin. Huwag kang pupunta sa gitna na yan. Huwag mong pakikialaman yan. Abay, sinabi ba naman nung nagbulong eh. Sinabi ba sa'yo na gano'n? Hindi totoo. Huwag ka maniwala. Ganitong gawin mo. Kumain ka. O yung asawa naman. Sabi ko pa nga, nagbiro ako eh. Oo. Yun po yung kauna-unahang under desire na natala sa Biblia. Sumunod eh. Tumawa pala yung Oo, pinali. kaya susunod. Bahala kayo. Oo. Ang daming bulong ng bulong. Ayan. Yung mga yon matatanda. Matatanda kasi na talagang, yan naman, binigyan din natin ng paliwanag. Opo. Lahat po ng bumubulong na yan, kahit na may kapasyahan na, merong tatlong pagkakahalin tulad yan. Aba, oo. Magkakapareho sila sa tatlong larangan. Binanggit ko pa yan. Opo. Oo. Una, magkakapareho sila eh. Oo. Yung una, hindi nila ni-review, hindi kailanman nila binasa ng masinsinan yung Rules of Procedure in Impeachment Proceedings ng House of Representatives. Kasi kung nabasa nila yon, hindi sila bubulong ng ganon. Opo. Hindi nila imamali yung mga tao na kasama ko ron. Pangalawa, ito pa isang pagkakatulad nila. Sila'y paborito ng mainstream media. Suki lagi yung mga yan. Tama kayo. Oo. Pangatlo, wala silang pagmamahal sa mga Duterte. Oo. Di ba? Oo. Ganun silang lahat eh. Kontra Duterte nga ang Well, yan. ganun. Wala namang yung merong magbubulong sa kanila na basta't ako yung objective ako. Oo. Ako balanse ako magtuturo sa'yo. Balanse ako magpapayo sa'yo. Wala. Nandun sila sa tatlong yon. Oo. Makikilala mo silang lahat. Isipin mo kung talagang sila ay nag-aaral lang. Inisa-isa ko lahat ng mali na ginawa ng House of Representatives. Meron ba tumayo sa mga kasama na kinontra kahit isa sa sinabi ko? Wala. Opo. So, ibig sabihin, hindi sila kumontra sa mga sinabi ko na puro kamalian. Bakit ang sinasabi nila ngayon? Nagkamali ang Korte Suprema? Aha. Ang nagpasya, ang nagkamali daw, hindi yung hindi yung mga naghanda. Dapat ng- sana ako, kahit Oo, na paano, ano? merong inaasahan ko noon, may mga tatayo doon, isa, dalawa hanggang tatlo, o kaya gusto nilang tumayo lahat. Kontrahin nila yung sinabi ko. Wala silang walang kinontra kahit isa. Halimbawa, sinabi ko, yung pong impeachment complaint, nakalimutan po nilang lagyan ng verification. Walang kumontra. Sa tuntunin namin, dismiss yun eh. Bakit hindi man lang nakita ng ano? Kung halimbawa, natuloy ang impeachment din, Opo. natuloy kunwari. Oo. Yung unang araw pala, ipo-point out ko na eh. Pati-dismiss ko kaagad yun eh. Walang verification. Walang verification. Di tapos na kami. Isang araw lang, tapos na eh. Balikan nyo kako yung rules natin. Anong sinasabi dyan? Pagka walang verification, sabi niya, it will be treated as a mere scrap of paper. Pag-uusapan pa ba natin ito? Hindi na. Motion to dismiss. Ayun na, magbobotohan na. Aha. Pero Pwede nang gamitin yung motion to dismiss kasi impeachment court na yun. Pero doon sa nasa, di ba, mayroong binabanggit kahapon, nasa pasya daw po ito ng Korte Suprema, parang ano ginamit termino, parang inaalisin nila ng kapangyarihan ng mababang kapulungan na sila ang maghain ng impeachment. Para daw pinahirap natin ang impeachment process kung susundin ang naging kautusan ito ng Korte Suprema. Ang sinasabi dyan ng mga retired. Yung mga bumubulong yun. Yan, oo. Yun yung mga matatandang bumubulong doon sa babae. Yes. Yun ang pinakikinggan nilang gano'n. Bulong ng bulong. Pakinig naman yun. Oho. Hindi totoo yun. Naglatag daw ng bagong Parang technically parang inamend nila eh. Naglatag ng mga bagong patakaran. So, Hindi. hindi daw dapat ipatupad dahil hindi naman retroactive. Oo. Kasi nga, makikinig ka sa mga bumubulong sa'yo. Akala mo naman totoo yung ibinulong. Nasa sa inyo yun. Paano hindi sasabihin ng Korte Suprema yun? Hindi nga nila sinundan yung ano eh. Yung aming rules eh. Ano sinasabi sa rules? Lahat ng impeachment complaint na ipapile, tatlong steps eh. Una, i-repair mo kaagad sa opisina ng speaker. Opo. Yung kauna-unahan pa lang, kung totoo yun December 2. Immediately. Hindi niya immediately ni-repair. Inamin nila yung unang tatlo na kanilang ipinail na impeachment complaints, ni-repair ng Secretary General sa opisina ng speaker mahigit 2 buwan nang nakararaan. Immediate ba yun? Hindi. Bakit ngayon ayaw nilang kumontra? Kung mali ako, kontrahin nila yun. Aha. Pangalawa, pagka-repair mo sa opisina ng speaker, i-include mo sabi niya sa rule namin, sa order of business. Yun. Aba, ang yayabang. Noon pong February 5 kanya, yung 4 na impeachment complaints in-include namin sa order of business.
Dala-dala ko po ako, Mr. President, ang kopya ng Order of Business. At bibigyan ko ng kopya yung Secretary ng Senado. At dito po, lahat lahat ng gustong examinin ito, ay malaya po silang i-examine nila po itong dokumentong ito. Wala po ritong naka-include alinman doon sa 4 na impeachment complaints. Ito po, hawak ko po yung kopya. Bakit wala man lang isang pumunta sa akin? Tingnan ko nga. Wala. Alam nila talaga hindi na-include eh. Sabi ko sa kanila, nagsinungaling na naman ang House of Representatives sa pamamagitan ng Solicitor General. Ang ipinakita niya hindi yung Order of Business, ang ipinakita niya yung journal. Iba po yung journal, iba yung Order of Business. Paano sila makikipagdebate sa akin? Kabisado ko yung dahil naging Senior Deputy Majority Leader ako. Tama po. Kayo automatic Kaya sinasabi ko member doon sa kayo ng mga rules. bulong ng bulong, lalo na yung matatandang bulongero, hindi man lang nila tiningnan yung rules ng House of Representatives. O ito pa yung pinakamahirap. Pagkatapos na ito'y ma-include mo, kunyari na-include hindi nga na-include. Kunwari lang, aminin natin na-include. Within 3 session days thereafter, i-repair mo sa Committee on Justice. Tanong, meron bang ni-repair sa Committee on Justice? Wala. Wala. Puro violation eh. Ngayon, ikakatwira nila. Hindi kasi, pinirmahan kasi ng more than 1/3. Basahin mo yung rule natin. Pagka ba pinirmahan ng 1/3 o higit pa, hindi mo na i-repair sa Committee on Justice. I-repair mo pa rin. Nandun sa section 2 eh. O, di mali na naman. Tapos wala O po. bakit wala man lang kumontra kahit isa? Kasi totoo lahat ang sinasabi ko. Kaya gano'n na lang ginawa ng Korte Suprema. Siya nang nagbigay ng guideline. Ganito po ang pagpapile. Ayaw pa nila. Gusto lang sabihin ng Korte Suprema, nakikinig kayo sa mga bumubulong sa inyo eh. Ha? At saka, Jensen, mapapansin natin na ang Korte Suprema, dun sa ginawang debate, ay nakasubaybay, ha? Oo. Oo, nakasubaybay. Siguro. Kasi may statement yung Supreme Court eh. Nakinapanood Diba? at pakinggan nila. Kasi kung hindi sila nakasubaybay, hindi sila maglalabas ng ganito. Ang sabi niya, Kinontra yata yung sinabi ng isa. yun nga, we Oo. clarify that Nawang mali nga yung sa'yo. Yun nga. Kasi ang pinag-uusapan, desisyon ng Supreme Court, Kinontra ba ako ng Korte Suprema? eto, basahin ho natin. We clarify that the Supreme Court's ruling in the League of Cities case was not unanimous. Hindi akong kinontra dyan. Hindi po, hindi nga po. Pero may kinontra sila. Meron nga po. Yung kakulay po ng damit nyo. May payo pa eh. Oh. may payo pa May rin. advice, ano yan? Please refer to the decision and resolutions published in the Supreme Court e-library and the Philippine reports. We are uncertain as to the source of the claim that the decision was unanimous. Diba? Ibig Hindi sabihin, totoo. Paano magiging unanimous? Alam mo kung sino yung isang dissenter doon? Antonio Carpio. Mismong isa sa mga bumubulong. Kaya, kung isa siya sa bumubulong, siya mismo. alam niya pala. Alam niya eh. Alam niya pala. Bakit niya binulong? Nako. Yan ang sinasabi ko eh. Kung ako doon sa binubulungan, pwede ba lumayo-layo ka na sa akin? Huwag kang bulong-bulong. Kaya nga yung nung magpaliwanag ako, ang umpisa ko kagad, nung lalangin yung 2 tao, huwag mo nang pakikialaman yung pasya, makapangyarihan yung pasya na yun eh. Isip-isip, nilalang ko nga kayo eh. Wala naman kayo dati dyan. Ako na nga gumawa sa inyo. Pati yung pamumugaran ninyo. Nilagay ko na dyan. Ito lang ang kapasyahan lang. Isip-isipin ninyo, lahat na nga binigay ko sa inyo eh. Yun lang isa. Alam mo dahilan kung bakit yung isa ay binawal? Nelson, Jen? Para lang makita ko susunod. Ayun. Test din, no? Kasi hindi naman meron ng demokrasya nung panahon na yun eh. Makapamimili ka naman talaga. Pero gusto lang niyang malaman, susunod kaya. Isa na nga lang ang utos, hindi pa nasunod. Isip-isipin. Yun, unang tao eh. Ngayon pa kaya, sa dami na ng tao ngayon. Sa dami ng bumubulong ngayon. Kasi nga noon, wala pang ibang kaya ahas lang ang bumulong eh. Hindi ba? Tama po kayo. Pero ngayon, maraming naging ahas, naging tao. Kaya kukunti na yung ahas ngayon eh. Tingnan mo, pumunta ka sa kagubatan. Takot na nga po kayo ng ahas ngayon. Wala ka nang Kinakain. makitang mga ahas. Bakit, Nelson? Kinakain. Hindi, naging tao lahat. Dugtong ko sa punto na yan, Sen. Ito pa. Kasi nagbigay ng reaksyon ng House Committee on Good Government. Sabi nila, Sino? Yung House Committee on Good Government, ito po yung isa sa mga pagdinig doon sa Kamara ng Representante. Yung kanila pong committee nagsabi na ang Korte Suprema daw po yung nagdagdag ng mga parameters o steps na sumasaklaw sa eksklusibong prerogative ng Kamara. Dagdag daw eh. Oo, na magsimula ng impeachment
impeachment laban sa isang opisyal ng gobyerno. Sinasabi pa po na ang mga karagdagang rekisito ay nagpapahirap daw po sa Kamara na magsagawa ng impeachment sa mga susunod na panahon. Alam mo, kaya nga nagbigay ng guides eh. Nakita ng Korte Suprema, kahit na meron na silang sariling tuntunin, sila mismo ayaw nilang sundin. So hindi ito bago. Hindi ito bago eh. Nandun na sa rules. Kasi sinabi lang naman halimbawa, kapag ikaw ay mag-exercise halimbawa, nakalagay halimbawa, very basic. Kasi kanya kapag tumatakbo ka ng matulin, ikaw ay matitinik ng malalim. Yes, Lalo na kung wala ka sapatos. Opo, nakayapa ka kasi. Eh di magsapatos ka, di ba? Opo, oo. Tsaka huwag kang pupunta doon sa madawag na tatakbo ka lang, pupunta ka pa doon sa marami. Doon ka tumakbo sa maraming pusa. So guide lang yun eh. Walang Halimbawa, sinabi niya magsapatos ka. Masama ba yun? Ay, hindi, ho. Requirements na ngayon yan. Alam mo, ginaguide ka lang eh. Hindi ka niya binabawalang manakbo eh. Iniingatan ka pa nga eh. O dahil nga wala nang, sabi ko nga sa'yo, wala nang maipuntos. Oho. Kung ano-ano na lang. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!